mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Pinay nurse sa United Kingdom, inatake at kinutsa ng mag-asawang Briton. Have you got a rubber boat? Oh, you did? Did you come across the channel? Ban the immigrant. Secretary Vince Dizon, nagpasampol na ng sibakan sa DPWH. May banat din siya laban sa isang nasasangkot na kontraktor. Hayop na wawaw na ito. Kung ako kay Mr. Arevalo, I should just turn myself in right now. Pati sina First Lady Liza at Yusek Claire nag-inspeksyon na. Ang sinilip nilang building, mga diskaya rin daw ang kontraktor. Sa Binyan, Laguna naman, flood control projects ng mga diskaya hindi mapakinabangan kaya lubog sa baha kahit hindi umuulan. Eto na nga, TV5 original serye na para sa isa't isa, malapit nang magpakilig. Tambalang Chris Rome, makiki-frontline live. Binastos at sinaktan ng mag-asawang Briton ang isang Pinay nurse sa United Kingdom. Pati ang batang anak ng Pinay, binuhusan pa ng tubig ng mag-asawa. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. This dog is actually, see? Get him, kill! Kinompronta ng lalaking British ang Pinay healthcare worker na kumukuha ng video sa isang parke sa United Kingdom. Tinatahulan pa ng aso ang babae habang nagpapakita ng explicit design ang lalaki bilang pambabastos. Ang sumunod na eksena, Have you got a rubber boat? Oh, you did? Did you come across the channel? Ban the immigrant. racist ang mga pangungutya ng British national sa Pinay. Nagpakita pa ng middle finger ang lalaki. Napasugod din sa alitan ng asawa ng lalaki. Pinatak ng ginang ang braso ng Pinay. Tinangkapan niyang kunin ang cellphone ng healthcare worker pero natumba siya matapos matulak. Di pa nakontento, binuhusan ng tubig ang isa sa anak ng Pinay. Ayon sa Pinay healthcare worker na nag-upload ng mga video, nagsimula ang alitan nang habulin daw at tahulan ng aso ang 6 na taong gulang niyang anak. Natakot daw ang bata sa pangyayari. Sinubukan raw kunin ng lalaki ang alaga niyang aso. Ang mga kasama naman niya, tila natutuwa pa raw na natatakot ang kanyang anak sa aso. Pinagbumura din siya at iniinsulto kaya nagdesisyon siyang mag-video. Sa isa pang post, sinabi ng biktima na hindi niya matanggap ang pangbubuhos ng tubig sa kanyang 11 taong gulang na anak. Maging ang mga magulang niya na bumisita lang sa UK, hindi nakaligtas sa pambabastos dahil hindi sila bihasa sa pagsasalita ng English. Inaresto ng mga pulis ang British couple pero nakapagpiyasa rin kalaunan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagtangay sa isang nakaparadang motorsiklo sa Maynila. Problemado ang biktima lalo't hiniram lang niya ang motor at gamit pa niya ito sa kabuhayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Kita sa CCTV ang pagdaan ng lalaking ito sa Barangay 49 sa Tondo, Maynila, Martes ng gabi. Pumunta siya sa gilid ng mga nakaparadang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, sumakay siya sa isang motorsiklo at umalis. Pero ang lalaking yan, hindi pala ang may-ari ng motor, kundi isang kawatan. Ang totoong may-ari ng motor, ang delivery rider na si Dexter Daniega. Naghapunan lang daw siya sa lugar kaya ipinarada niya ang motorsiklo. Kumain ko, sabay papahinga konti para makabiyahe ulit. Ayon kay Daniega, napansin niyang wala ang susik sa kanyang bulsa. Naiwan pala itong nakakabit sa kanyang mismong motorsiklo. Sa tulong ng isa pang anggulo ng CCTV, nakita ang mukha ng kawatan. Pero ayon sa barangay, mukhang dayo lang ito sa lugar. Yun, nakita nga namin kung paano talagang pinagmasdan nung suspect yung motor na pinarada. Siguro mayroon siyang nakitang kakaiba. Yun na nga siguro yung may naiwang susi ng driver. Problemado ngayon si Daniega dahil ang motor na tinangay, hiniram lang rin niya sa kanyang kapatid para may magamit sa kanyang trabaho. Kaya mensahe niya sa suspect. Pare-parehas naman tayong nahihirapan sa buhay. Sana lumaban na lang kayo ng parehas.
Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Isa pang nakawan na nasa pool sa video. Tinangay ng binatilyo ang isang mountain bike sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa video, umakyat pa sa second floor ng kainan ang kawatan. Dito niya mabilisang binitbit ang bisikleta na pag-aari ng isang empleyado. Nagkakalagayan ng 50,000 pesos. Nadiskubre lang ito nang gamitin pauwi ng empleyado ang kanyang bike. Ipinost online ang CCTV at makalipas ang 2 araw na eksakto pang birthday ng biktima na ibalik ang bisikleta. Nakita raw na ginagamit ito sa kabilang bayan. Hindi na nagdemanda ang biktima. Ilang buwan nang lubog sa baha ang isang barangay sa Biñan, Laguna kahit may 2 flood control projects naman sa lugar. Pero kahit ang LGU, hindi umano alam kung nasaan ang mga proyektong ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagkulay berde na dahil sa lumot ang naipong baha sa Barangay de la Paz sa Biñan, Laguna. Ayon sa barangay, hindi humuhupa ang tubig sa lugar mula pa noong Hulyo. Nagtayo na ng tulay na gawa sa kahoy ang LGU para may matawiran ng mga residente. May mga plastic floating walkway rin na nilagay sa ibang eskinita. Talaga pong mahirap. Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na napapagod po ako. Dahil sa baha, bangka na ang pangunahing transportasyon ng mga residente. Siyempre po, nakakasama po ng loob. Lalo na po yung mga mabababa po yung bahay na nagtitiis lang po sa papag. May ilang residenteng nanlulumo sa kanilang sitwasyon. Sana makonsensya sila, mahiya-hiya naman sila sa publiko dahil yung buhis na yan, manggagaling sa amin yan, pinagpapawisan. May 2 flood control project sa Barangay de la Paz. Pero ayon sa city engineer ng Biñan, itinayo ito nang walang maayos na koordinasyon sa kanila. May mga taga-DPWS na nagtatanong sa amin kung ano yung aming mga request na proyekto. Pero pagka po yung for implementation na, wala na po wala na coordination nagugulat na lang kami Isa sa mga kontratista na may proyekto sa Biñan ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya. Base sa sumbong sa Pangulo website, pinondohan ng 39.4 million pesos ang pagtatayo ng river protection sa barangay na ito, pero hindi masabi ng LGU kung saan banda sa Biñan River ang proyekto. Naabutan namin ang isa pang DPWH project sa Ilog pero hindi matukoy ng LGU ang kontraktor. Ilang beses na raw sumulat ang city engineer sa DPWH para bigyang prioridad ang pagbaha sa ilang barangay sa lungsod pero wala pa raw tugon ang ahensya. Halos 2 billion pesos ang flood control projects ng pamilya Diskaya sa Laguna simula 2022. Sa higit kumulang 25 proyekto sa probinsya, ang Alpha and Omega na pagmamay-ari ni Sara Diskaya ang may pinakamaraming hawak na proyekto sa Laguna. Wala pa silang pahayag tungkol dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Huwebes. Kasing init din ng issue sa mga anomalyang flood control projects ang banat ng Filipino-American social media celebrity na si Bretman Rock sa mga tinaguriang Nepo babies. I would be mad too if I was funding the Nepo babies' life and they're buying ugly things. I would be mad, trust. In a now expired IG story, pinuna ni Bretman ang anyay terrible fashion choices ng mga Nepo babies. Madalas din daw niyang nakikita ang mga post ng ilan sa mga ito na ipiniflex ang kanilang luxury items. Ani Bretman, malaking insulto sa mga Pilipino ang pagmamayabang ng mga personalidad na ito, lalo't hindi naman daw bagay sa kanila ang mga ipiniflex nila. Susunod, pang-hold up sa isang tindahan sa Digos City sa pool sa CCTV. Dike, sa Oriental Mindoro, nabistong kalahati lang ang tinapos. At Aljur Abredica, bagong karakter sa hit serye na FPJ's Batang Quiapo. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinutukan ng baril ng isang lalaki ang isang tindera sa Digos City, Davao del Sur. Ang pang-hold up sa pool sa CCTV. Anias sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagse-cellphone lang ang tinderang ito habang nagbabantay sa tindahan. Nang biglang pumasok ang isang lalaki sabay kasan ng baril. Agad siyang nagdeklara ng hold up. Sa takot, ibinigay agad ng tindera ang kita ng tindahan. Pati cellphone niya pilit ding kinuha. Nangyari yan sa Digos City, Davao del Sur noong linggo ng gabi. Ayon sa tindera, aabot sa 20,000 pesos cash at cellphone ang tinangay ng suspect. Tiningnan ko pang mukha niya kasi akala ko prank-prank lang at kilala ko lang. Pero seryoso ang mukha niya at nakakatakot ang mga mata niya. Kahapon, nahuli ang kawatan at ang kasabwat nito. Kasama ang isang 15 anyos na nagsilbi umano nilang lookout. Naaresto sila sa isang resort. Suspect nahuli hindi sa robbery incident kundi yung rape kahapon na may mga minor na 3 araw na nawala. Nag-report doon yung magulang at kapatid ng sa outpost namin sa Kapatagan. Nakakulong na ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery at rape. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Iniwan ng hindi tapos sa ang dike sa Gloria Oriental, Mindoro. Pero bigla itong binalikan ng kontraktor nang pumutok ang issue sa mga maanumalyang flood control project. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Sa drone video na ito ng News 5, makikita na putol lang diking ito sa barangay Buong Lupa sa Gloria Oriental, Mindoro. Mapansing hindi nalagyan ng dike ang kahabaan ng Balete River. Kaya hanggang ngayon, binabaha pa rin ang lugar. Nung bumaha, yun, may 4 na bahay yung binuhat namin dito para hindi maanod ng ilog. Inabot po talaga. Kung naidugtong po nila, maaaring hindi naabot yung bahayan na 4 na kabahay. Kanina, sinukat pa ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang dike. 326 meters dapat ang haba ng dike. Pero lumalabas na 186 meters lamang ang natapos. So, may bago na ngayon tayong tawag. Manananggal, di ba? Kalahati, buo, kalahati, nawawala. Saka tingnan mo naman, gumawa sa kabilang side hindi. Napansin din ni Governor Dolor na substandard ang proyekto. Ito, buhangin na yan, na dapat sana hindi natatanggal. Ang tawag dyan, naaagnas. Tama, meron bang konkreto? Scaling yan, no? So, substandard, Gov? Oo, very clear. 2022 pa raw, sinimulan ng flood control project na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Tapos na raw dapat ito noong December 2023. Pero mula na pumutok ang issue sa flood control projects, biglang bumalik daw ang contractor nito na St. Timothy Construction, isa sa kumpanyang iniuugnay kay Sara Diskaya. Kukumplituhin na raw nila ang proyekto. Kaso lang, ang pagdudugtungan ng dike, ibang contractor na ang gumagawa. Kaya nilipat na nito sa kabilang bahagi na mayroon namang pader. Ito yung bahagi ngayon ng ginagawa ng kontratista na nais silang idugtong mula sa nabitin nilang proyekto. Ang problema, yung inaasahan sanang makakatulong na flood control project halos nakadikit na sa may bandang bundok na para sa mga residente wala na raw halos pakinabang. Base rin sa investigasyon ng provincial government, wala sa listahan ng proyektong pinupondohan sa National Expenditure Program ang dike. Malinaw raw na isa itong proyekto na galing sa insertion o siningit lang sa budget. Kahit anong kalkal nyo sa NEP ng 2022, wala ang project na ito. Naniniwala ako may sponsor ang insertion. Ayon sa pamunuan ng kontraktor ng dike, sisilipin daw nila ang proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga, may bagong karakter sa hit seryeng FPJ's Batang Quiapo. Kung meron man sa inyo mga kurap, mga baluktot, hindi ko na kayo tutuwid. Dahil bilang ng araw ninyo, walang lugar ang mga pulis na pulpul sa presinto ko.
Siya nga po si Police Lieutenant Hector Victorino na ginagampanan ni Aljur Abrenica, ang top of his class na OIC ng presinto na kinabibilangan ng kontrabidang si Rigor, played by John Estrada. At eto pa nga, katatapak pa lang ni Hector sa presinto, mukhang bad vibes na agad sila ni Rigor. Samantala, head-to-head pa rin ang labanan sa eleksyon ni na Miguelito, played by Jake Cuenca, at Tanggol para sa pagkaalkalde. Si Miguelito, gigil na matalo si Tanggol. Ano kayang pandaraya ang plano niya? Abangan mamaya sa Todo Max Primetime sa TV5. Susunod. Mga galit na rallyista pinagbabato ng putik at pininturahan ang gate ng mga diskaya. At mga larawan ng aktres na si Angel Aquino na gamit daw sa deep fake pornography. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Masintabi po sa susunod na sensitibong balita. Nasagip ang 7 bata na biktima umano ng online kalaswaan sa Taguig. Ang mga suspect mismong ina at tiyahin ng mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan ang ating Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Hindi na nakapalag ang babaeng ito nang arestuin sa entrapment operation sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Calzada Tipas sa Taguig. Inirereklamo ang suspect ng paggawa ng malalaswang video na ibinibenta sa mga child pornographic site. Na-rescue naman ang 6 na batang babae at 1 batang lalaking biktima na pawang mga anak pa naman ng pangunahing suspect. Inaresto rin ang 19 anyos na kapatid na babae ng suspect na kasabwat umano sa krimen. Nadiskubre ang krimen matapos mapuna ng teacher ng isa sa mga biktima na tila wala ito sa sarili sa tuwing pumapasok sa kanyang paaralan. Nang kausapin ng guro ay umiyak at nagsumbong ang bata na pinagagawa sila ng kalaswaan ng kanilang nanay at tiyahin. Single parent daw ang ina ng 7 magkakapatid at ang pagbebenta ng malalaswang video ng mga anak ang pinagkakakitaan nito. $30 o nasa 1,700 piso kada video raw ang alok ng suspect sa mga dayuhang parokyano. Base sa investigasyon natin na matagal na raw pala itong nangyayari at ginagawa. At ngayon nga lamang may naglakas loob na anak na magsumbong. Nakumpiska ang mga cellphone na ginagamit umano sa online kalaswaan ng magkapatid na suspect. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga suspect. Sinampahan sila ng reklamong child trafficking and exploitation. Nasa pangangalaga naman ng City Social Welfare ang 7 biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kinalampag ng mga rallyista ang gate sa compound ng mga diskaya sa Pasig City. Pero parang sumobra naman daw ang protesta ayon sa mga pulis. Live mula sa Pasig City, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, kumusta na ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa ngayon nga ay meron ng ilang police na deploy dito nga sa area. No? Yan po ay pagkatapos ng kilos protesta ng ilang grupo kaninang umaga. Pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga salitang magnanakaw at kurakot ang gate ng St. Gerard Construction na bahagi ng compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Ang mga security guard ng building tulong-tulong na inaalalayan ng gate para hindi bumagsak dahil sa pwersa ng mga rallyista. Hirit ng mga galit na rallyista, dapat magkaroon ng pananagutan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kasama sa may pinakamaraming flood control project sa gobyerno. Habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Sa laula yung ugali ng mga magnanakaw at dapat silang managot. Pupuntahan din daw nila ang mga opisina ng gobyerno at iba pang kontraktor na sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Para naman sa Pasig Police, sumobra ang mga rallyista.
Malicious mischief kasi there is willful damaging of properties. Ayon naman sa kampo ng mga Diskaya, idedemanda nila ang organizers ng rally. Nalulungkot yung spouses Diskaya, no? Kasi bakit nangyayari ito? Pag naman ho silang gumamit ng dahas, pananakot, vandalism, pambabato, kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Hindi tinukoy ng abogado ng pamilya kung nasaan ang mag-asawa nang mangyari ang pagkilos. Kasi actually, takot na ang spouses Diskaya, ang anak, sobrang trauma, yung mga kamag-anak po nila, sobrang takot na po sila sa nangyayari ngayon. Nag-deploy na ng mga pulis sa paligid ng compound. Si Pasig Mayor Vico Soto, bagamat naiintindihan daw ang galit at dismaya ng publiko, huwag daw sanang gumawa ng mga hakbang na pwedeng magresulta sa karahasan. Sa ngayon, 28 sasakyan na ng pamilya Diskaya ang nasa kustodiya ng Bureau of Customs. 12 ang nasa search warrant habang isinorender naman ang 16 na iba pa. Sisilipin ng customs kung nagbayad ng tamang buwis ang mga Diskaya. Ia-appeal naman daw ng mga Diskaya itong pag-revoke na ng license ng Philippine Contractors Accreditation Board doon sa license ng siyam nilang kumpanya at sinabi rin po ng kanilang spokesperson na harap po doon sa investigasyon ng Senate itong si Colonel Diskaya matapos siyang ipasabina. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Hindi pa rin tapos ng kumpanya ng pamilya Diskaya ang proyekto sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Ikinadismaya yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong araw dapat matatapos ang reconstruction nitong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito sana ang magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Pero sumapit na ang deadline, hindi pa rin tapos ang construction. Inabutan namin si First Lady Liza Araneta Marcos na umiikot sa gusali pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Nadiskubre na walang alulod ang gusali. Ang sinima, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang elevator, hindi pulido ang finishing. Ang ibang silid, cement finish sa halip na naka-tiles. Ang kontraktor nito, ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pag-aari na naman ng mga Diskaya. Higit 107 million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi kung wala silang magagawa, lalo itong hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. Dismayado si First Lady, lalo't tulong raw sana ito sa film industry. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit po yun. Ang inspeksyong ito, patunay na hindi lang flood control projects ang may sabit, kundi kahit ang ibang infrastructure project ng DPWH. Hahabulin daw ng gobyerno ang mga Diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahan din ang nangyari at posibleng kasuhan ng civil liability at estafa ang kontraktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Patay na pilit binubuhay umano ang isang ghost project sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 3 weeks ago lang pala ito sinimulan. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kator. Gabundok na lupa at mga nakatiwangwang na bakal. Ganyan ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na dapat sana ay tapos na. Pero ang tanong, nasaan ang proyekto? Nitong nakaraang taon pa raw idineklarang tapos na ang isang flood control project dito sa Plaridel, Bulacan. Ang dapat na isang river wall, kung makikita nyo sa kinatatayuan ko, maliit na bahagi lang ang sementado at karamihan puro lupa pa. Sa napag-alaman ng DPWH, 3 linggo pa lang ang nakakalipas nang simulang gawin ang proyekto. Pero ayon sa contractor, 3 buwan umano nila itong trinabaho. Bayad sila ng buong 96.5 million pesos. Ayon pa mismo kay Dizon, ang tawag ko dito, patay na pinipilit buhayin.
Kasi nabayaran na siya eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Kaya naman sinibak na sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang pumirma raw sa proyektong ito. Hindi lang yan, may kasunod pang sibakan at kasuhan sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ng DPWH, gayon din ang contractor na Wawaw Builders na ang presidente ay si Mark Arevalo. Mahayop na Wawaw na ito. Kung ako kay Mr. Arevalo, I should just turn myself in right now. Humarap si Arevalo sa Senado pero umikot lang sa tanong tungkol sa ghost projects. Ngayon, blacklisted na ang Wawaw Builders for Life at hiniling na ring isama si Arevalo sa lookout order. Pero para kay Dizon, hindi pa rito nagtatapos. Hahanapin namin nga itong mga multong to. Hindi tayo titigil, hanapin natin nga to. Gagawan daw ng paraan ni Dizon para mapaayos ang mga nabistong proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary Cator, News 5. Nasa Amerika na raw ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co para magpa-check up. Sa gitna yan ng aligasyong siya ang isa sa mga nasa likod ng mga singit sa pondo noong 2025. Nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Nasaan si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co mula nang magbukas ang 20th Congress, ni minsan hindi pa siya tumapak sa plenaryo. Mula July 28 hanggang August 27, sunod-sunod ang mga pag-absent niya. Yung iba, walang abiso. Isang beses lang daw nagpaalam. Ang madalas niyang dahilan ay nasa distrito o nasa committee meeting siya. Kinumpirma ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na nasa Amerika si Co para raw sa medical treatment. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero kampante naman ang kapartido ni Co na si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. So, may ikakandak na extensive check-up. Pero habang nagpapa-check up si Co sa abroad, namumuro naman ang pangalan niya sa usapin ng budget insertions. Sa huling pagdinig ng House Infra Committee nitong Martes, itinuturo ni Navotas Representative Toby Chanco na nagsingit umano si dating House Appropriations Chairman Zaldi Co ng higit 13 billion pesos sa pondo ng bersyon ng Bicameral Conference Committee. Git naman dyan ni Garbin, huwag sanang puro akusasyon lang. Dapat may ebidensya yan. Kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Wala pang pahayag sa ngayon si Co. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa Frontline News Abroad, may naaamoy na conspiracy si US President Donald Trump kasunod ng pagtitipon sa Beijing ng mga lider ng China, Russia at North Korea. Mainit na sinalubong ni Chinese President Xi Jinping sina Russian President Vladimir Putin at North Korea leader Kim Jong-un. Magkakatabi silang nanood ng military parade kung saan tila finlex ang lakas ng tatlong bansa. Duda naman dyan si Trump. Mensahe niya kay Xi, pakiabot daw kina Putin at Jong-un ang kanyang pagbati habang nagkakampihan umano sila para raw pabagsakin ang Amerika. Showbiz, eto na nga! Para mas madaling maki-vibe at maki-bida-oke, ilalapit na namin sa inyo ang saya mga kapatid. Abangan ang vibe at singling tour sa inyong lugar. Enjoy live music, kulitan at ang fresh energy ng ating Vibe Jocks sa SM City Mall sa Molino, Rosario, San Pedro at Lucena. Maghanda na rin ang mga taga-Lipa, Batangas, pati na mga taga-Tanza at 13 Martires, Cavite para makisinggaling caravan. Let's vibe and sing you there mga kapatid. Susunod, aktres na si Angel Aquino na biktima ng deepfake pornography.
At Jerome Ponce at Krisha Viaje magpapakilig sa pinakabagong kapatid serye na Para sa Isa't Isa at makasama natin live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Humarap sa Senado ang ilang personalidad matapos mabiktima ng deepfake at AI-generated sexual content. Kabilang dyan ang actress model na si Angel Aquino. Inedit at ginamit umano ang kanyang larawan para sa isang deepfake pornography. Anya, nakakawasak ito ng dignidad, kaya nanawagan siya na maparusahan ang mga nasa likod nito. Para akong nasusuka. I felt ill, nauseated, confused, and stunned in the beginning. I don't know how you'd feel, but it's really nakakabastos. I urge you all to take action, punish the perpetrators, those who share and repost, the websites that host it, the platforms that turn a blind eye while it spreads. Pati ang anak ng content creator at negosyanteng si Queen Hera na biktima rin daw ng deepfake porn. And nakita ko mismo yung picture niya. Naka-edit yung mukha niya sa isang private part ng isang lalaki. So as a mother, sobrang heartbreaking. Tiniyak naman ng mga ahensya ng pamahalaan na inaaksyonan na nila ito. Hindi rin daw ito kukonsintihin ng mga social media platform. Maaari ring magsumbong sa Hotline 1326 ang mga nabibiktima ng deepfake. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. 9 na araw na lang, mawi-witness na po natin ang kilig na hatid ni Krisha Viaje at Jerome Ponce on national TV. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Sa TV5 original serye na Para sa Isa't Isa, mapapa-time travel ang fans sa kilig kapag nakilala na nila sina Zion at Erin na ginagampanan ni Jerome Ponce at Krisha Viaje. Scene ko dun agad, yung gising ka agad, nagaling ako dito sa ano na to, nagulat ako sa mundo na ginagalawan ko. Tapos siya, iba agad yung pagkatao. Mula sa pagiging high school rivals, nauwi sa pag-ibig at pag-aasawa. Pero pagkalipas ng 10 taon, isang pagkatalo ang naging dahilan ng hiwalayan nila. At dyan na magsisimulang iikot ang kwento. Pero kahit pa complicated ang storyline, written and directed by E.C. Ferrer, kayang-kaya raw ito ng Krish Rome dahil me, kasi Jerome has been my comfort zone when it comes to acting talaga. Kasi ano yung batuhan namin ng line, super dali na lang sa tinginan, sa mga intimate scenes, super dali na lang. Parang with other people, kailangan ko pang mag-adjust, but with him is my comfort zone na. Abangan ang Para sa Isa't Isa soon sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At first time sa Frontline Pilipinas, kasama po natin live ang stars ng Para sa Isa't Isa. Let's welcome Krisha Viaje and Jerome Ponce. Welcome! Hi! Magandang gabi. Ayan. Excited na ba kayo dito sa bago niyong proyekto? Super excited. Matagal na namin hinihintay ito at sa wakas, nagkaroon na rin kami ng airing date. Yes, every weekend. Para ba kayo talaga sa isa't isa? Ayun ang tanong! Nakakakilig daw eh. Tuwang kilig na kilig ang nanay mo, si Andrea, kanina kasama ko sa tanghali. Oo. Kaya, so, kailan ito na magsisimula? Finally, when? Yes, simula September 13 na po mga kapatid, suportahan niyo po ang TV debut ng Tambalang Krish Rome. Kami po yon dito sa TV5, ang original serye na Para sa Isa't Isa. Kasama po namin ni Jerome, si Vibe Jock, Paulo Angeles, Miss Andrea Del Rosario, at Vandolph, at marami po Marami iba. pang iba. Marami pong iba. Yes, at sama-sama po natin tunghayan kung ang pagmamahalan na udlot sa kasulukuyan ay pwede pang
ulitin sa nakaraan. Para sa isa't isa, simula September 13, 5:30 p.m. sa weekend trip ng TV5 with same-day catch-up sa Sari Sari Channel. Malapit na. Next Saturday. September 13 po yan, mga kapatid. Good luck sa inyo, ha? Thank you very much. Thank you for dropping natin by. sila. Oo, hihintayin namin kung kayo talaga para sa isa't isa. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.